Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ka ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yung sirimulya. Sabagat sirimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. No, alam po ninyo, alam na natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Rimulya. Kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito, gusto nila ipakulong ito, gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tingnan mo yung Judicial Bar Council, o makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council, ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Madi-disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino pumasa sa kanila. Disqualified nga ito dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-ano mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. At napatunayan, hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Rimulya sapagkat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabaan kayo lahat para may pasok niyo si Rimulya. Kaya dapat hindi niyo ipagpilitan si Rimulya, Mr. President. Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ka ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yung sirimulya. Sapagat sirimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka. Bibilin, sayang ka. Kayo naman mga sa JBC, pwede ba? Itigil nyo na rin yan. At ikaw naman, Mr. Vargas, nakakaya ka naman kung hindi ka mag-recuse. Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo kaklase ni Rimulya. Wala naman tumatanggi kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi nyo tinatanggi. So ibig sabihin, masyadong klaro. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin ang hagupit ng taong bayan at kayo'y ikulong lahat. Basta ito masasabi ko dyan. 3 lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino ba gumagawa ng national budget? Di ba DBM? Siya lang ang gumagawa niyan. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara de Representante, ayusin nila. Pinal sila di ba? Pag pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So 3 lang, DBM, Kamara, at saka ang Presidente. Kung itong 3 ito, magkukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala Complicit lahat sila, whether by negligence or by intention, silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong Itong DBM, paano sino raw nag-i-insert? Ito naman Kamara de Representante, di ba laban? Jesus Maria Jose. Kayong 3 lang. DBM, Kamara, at ang Presidente, kayong 3 ang nakakalam kung paano ninanakaw ang pera ng bayan.